Psalms 100 verses 1 ngadto sa 4. Gingon sa 1, awiti nga malipayon ang Ginoo tibuok kalibutan. Simbaha ang Ginoo uban ang kalipay ug panuol kamo kaniya uban sa malipayong mga awit. Ilha nga Dios ang Ginoo. Siya ang nagbuhat kanato ug kita iyaha. Kita iyang katawhan ug iya kitang panon. Ug sa 4, sulod kamo sa iyang templo ug pasalamati siya didto. Sulod kamo sa iyang balaang puloy-anan ug dayga siya didto, pasalamati ug dayga siya. So dalaygon ang atong buhi nga Dios sa iyahon nga pulong, and matud pa sa lyrics sa atong pagkakantahon no. Magaduol kami sa to. Magaduol kami nga atong unsa man ang butang nga makahatag nato og katagbawan dinhi sa kalibutan. Wala, di ba? Bisan unsaon nato pag-seek og validation dinhi sa kalibutan, but only Jesus Christ ang makahatag nato og tinuod nga katagbawan sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Amen. Amen. Sa atong kantahon. Atong ipakpak atong kamot para sa atong buhi nga Dios. Aniya na usab kami magdadul sa imo at ubangan. Aniya na usab kami kabuot nga ikaw mapasidunggan. Busa paawasa ang imong grasya. Busa pabahaa ang imong gugma. Magdahulat kami nga imong ikapon. Magdahulat kami nga imong ayuhon. Magdahulat kami nga imong pagmahon. Hining hasing-hasing nga uhaw kanimo. Aniya na usab ang imong katawhan.
kasing-kasing, kasing-kasing nga, uhaw kalibot. Hallelujah. 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 The Lord is good to all. He has compassion on all He has made. All you have made will praise you. O Lord, your saints will extol you. They will tell of the glory of your kingdom and speak of your might, so that all men may know of your mighty acts and the glorious splendor of your kingdom. Your kingdom is an everlasting kingdom, and your dominion endures through all generations. The Lord is faithful to all His promises and loving toward all He has made. Let us continue to proclaim sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios, that throughout sa atong kinabuhi wala ta niya pasagdi, wala ta niya biyae og atong kanunay nga nabati ang iya nga pagkamaayo sa atong kinabuhi.
they look unto you always, and I am captured by your majesty, and my eyes they look unto you always, and I am captured by your majesty. All of my days I will sing of your greatness. All of my days I will speak of your grace. All of my days I will tell of your wondrous love. Your love in my life. Your love. All of my days I will sing of your greatness. All of my days I will speak of your grace. And all of my days I will tell of your wondrous love. Your love in my life. Your love. Your love in my life. Your love. Yes, Lord God. We thank you, Father God, sa imo nga kanunay nga pagkamaayo sa mga kinabuhi, Lord. Lord, salamat, Lord, kay ikaw among nailhan sa mga kinabuhi, Father God. Bisan unsaon na mo pagsik ug validation dinhi sa kalibutan, Lord, nga magahatag ka na mo og katagbawan sa mga kinabuhi. But kami mapakyas lang, Lord God, kay diha lamang kanimo na mo makaplagan, Lord God, ang tinuod nga kalipay, ang tinuod nga katagbawan nga gitinguha sa mga kasing-kasing, Father God. Lord, ikaw magatagbaw ka na mo this morning, Lord, nga sa among pagpaminaw sa imuha nga pulong, Lord God. Himua kini nga instrument, Father God, nga naa kay i-reveal nga ri sa matag usa ka namo, Father God, nga dili mahimong kawang, Lord, ang among pag-anhi dinhi sa balay alampuanan, Lord God. We know, Lord, nga dili accident nganong ana amay diri karon. But naay purpose ang tanan, Father God, nga nganong nagkahiusa ug nagkahimamat kaming tanan, Lord. Among ibalik kanimo tanang dungog ug himaya. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Mayong buntag sa tanan. Kumusta man ang atong adlaw? Kumusta ang niaging mga adlaw nining simanaha? Okay ba? Okay, ining kabuntagon atong sa ulogon ang handumanan nga gibuhat sa atong Ginoo dito sa cross. 2000 ka tuig ang nakalabay, iyang gisakripisyo ang iyang kinabuhi tungod og alang kanato, tungod kay iyang ipakita ang iyang gugma, no? Niya ang kanta nag-ingon usab, all of my days I will tell of your wondrous love. Naot nga naata ana nga kinaiya hangtod asa ta daday ni kinabuhi magpabilin ta nga matinud-anon sa Ginoo unya atong isugid ang iyahang gugma, no? Mao na nga siya nagpakamatay dito sa cross tungod og alang kanato. Ang akong pagabasahon dinhi ang pulong sa Ginoo nga ana makita sa Juan 9:35 hangtod sa 41. Kaya kani Bisaya akong basahon. Ang pagkabasahon, si Jesus nakabalita nga ang tawo nga iyang giayo, gihingin la nila gikan sa sinaguga.
Unya nakit-an niya ang maong tawo o giingnan, mituo ka ba sa anak sa tawo? Itubag ang tawo, Sir, tug-ani ako kung kinsa siya, aron mutuo ako kaniya ang tawo mitubag. Si Jesus miingon, nakakita na ikaw kaniya og siya ang nakigsulti kanimo karon. Mituo ako Ginoo. Ang tawo miingon og miluhod siya sa atubangan ni Jesus. Si Jesus miingon, mianhi ako niining kalibutana aron sa paghukom, aron nga ang mga buta makakita og kadtong nakakita mga buta. Pipila sa mga Pariseo nga didto uban kaniya nakadungog sa iyang pagsulti niini, og sila nangutana kaniya, buta ba di ay usab kami? Si Jesus mitubag, kun buta pa kamo, wala unta kamoy sala. Apan kay nag-ingon man kamo nga makakita kamo, sa ato pa sad-an kamo. Okay. Ina. Kining background sa mong istorya, ang dihay tawo nga buta sukad pa sa pagkabata nga giayo sa Ginoo. Unya sa diyang naayo siya, ang ubang tawo nga nakailan niya natingala, anong naayo siya? Ang uban usab nagduwa-duwa. Dili maumauran anyag nawong. Panang uban ning tuo nalibog. Giunsa niya pagkakita nga sa atong nahibalan nga kining tawhana makililimos ug atong nahibalan nga sukad sa pagkabata buta man gini siya. Unya ang mga tawo iyang gidala nila, ang maong tawo nga giayo sa Ginoo gidala nila dito sa Pariseo. Unya ang Pariseo nakigsukit-sukit. Kinsay gaayo nimo? Iyang gisultihan sila apan dili sila kumbinsido tungod kay dili sila andam nga mukonsid, no? Tungod kay ang ilang garbo mo ilang gipalabi nga they are thinking they are more righteous because they are following the laws of Moses. Ang ila pa gani nga gipalakat nga makasasala ning tawhana. Kay dili sila gusto lagi nga naay pay mas labaw pa nila nga kaalam. Mao mo nay usas rason why dili nato makita ang kaayo sa Ginoo ngano nga mababagan ang gugma sa Ginoo nga mo-work sa atong kinabuhi tungod sa atong garbo, no? At isway niingon siya, kadto lamang willing maoy mahimong makakita. Sa diha nga ang tawo giingnan nga nituo ka ba sa anak sa tawo, nangutana siya, pahibal ako sir, unsa man ako pagkahibalo og di ko nimo sultihan. Diningon ang Ginoo, kaning nagigsulti nimo mao siya karon. Ang diha dayon gidawat sa taong tawo ang atong Ginoo. Dili lang siya naayo physically, nakakita ang iyang mata, but naabli usab ang iyang hunahuna o kasing-kasing. Nga mahimo na siyang makabalo, mulikay sa dili maayo. Mao na yung mensahe diya, nga sa the moment nga atong dawaton ang Ginoo, ablihan niya ang atong kasing-kasing unahuna, you may able to determine what is good and what is bad. Apan ang mga Pariseo, nagapabilin nga, sirado ang ilang hunahuna, nagapabilin sila sa pagbuhat sa dili maayo. Kaya ang ilang gituuhan, okay ra. Muna giingon nga, too much confidence kills a man. No? Sinisalig sila kayo sa ilahang pagtulunan nga gihuptan. Dili sa willing nga mudawat sa kabag-uhan. Wala may giusab nga gidalang kausaban ang Ginoo. Only nga gusto lang niya nga ipakita nga gihigugma. Gusto lang siya nga ang tawo magbaton og relasyon. Tinud-anay nga relasyon sa Ginoo para nga mamaayo ang tanan makakita sa Ginoo og maablihan ang atong mga mata. We may able to do the things which God pleases Him. No? Ato nang malikayan pagbuhat ang mga butang nga makapahimo kanato or makapasala kanato. Okay? So, mao na nga nanaog ang atong Ginoo para nga limpyuhan ang atong kinabuhi, para ablihan ang atong mga mata gikan sa pagkabuta aron kita makita sa espiritual nga butang. Aron andam ang matag usa nga makigambit sa iyang gingharian
sa walay katapusan. Ang gihangyo ang tanan sa pagtindog, ang mag-aampo ta. Gamhanan ka o Dios, dalaygon ka ning takna sa kabuntagon tungod kay ikaw maayos among kinabuhi. Salamat sa imong dakong gugma, Ginoo, nga din ikaw willing nga nagsakripisyo sa imong kinabuhi tungod og alang kanamo. Sa dihang wala pa kami nasayod sa imong gugma, buta kami sa mga butang nga espirituhanon. Apan Ginoo, salamat nga ikaw nangitag paagi aron kami mahinluan matangtang mga puling mga buta sa among mga mata aron kami makita sa imong kaayo, Ginoo. Lord, padayon ka nga magauban sa matag usa kanamo aron kami padayon nga magalakaw sa dalan nga uyon sa imong kabubuton. Lord, ini kabuntagon pasayloang matag usa kanamo tungod kay sa kasayod kami karon og matag karon og unya makahimo kami og mga salaod dinha sa imong mga balaod. Tabangi kami nga among mahuptan ang kaluwasan nga imong gihatag kanamo hangtod nga asa kami dadain ning kinabuhi. Tabangi kami, Ginoo, nga among overcome ang mga problema, ang mga baba, Ginoo, nga mo hinungdan nga makapalayo kanamo diha sa imong presensya. Nasayod kami, O Dios. Wala kami mahimo kung wala ikaw nga mauban kanamo busa kang gihangyo. Ayaw ang taon kami biyay, ayaw kami pasagdi, Ginoo. Tungod kay ikaw ra gyud ang Dios nga makahatag kahupayan, ikaw ang Dios makahatag og tubag sa among mga panginahanglan, Ginoo. Ilabi na sa espiritual nga bahin, Ginoo, diin ang tao dunay dakong kahuyang, Ginoo, especially sa pinahinglan financial, Ginoo. Lord, ayaw tuguti ang kaaway, Ginoo, nga mo-overcome kami. Tabangi kami, Ginoo, nga amo nga paningkamutan nga makigbatok, makigbiso, Ginoo, aron among overcome ang bisang unsang matang sa pagsulay nga maabot sa among kinabuhi, nga among padayunon ang among pagtuo nga ikaw ang Dios. Ikaw ang Dios ang tag-iyas tanang mga butang, ang Dios nga maayo nga Dios, ang Dios nga mahigugmaon sa tanan, Ginoo. Ang Dios ni Abraham, ang Dios ni Jacob daho ug ang Dios ni Isaac, Ginoo. Ikaw ang Dios nga tag-iyas tanang mga butang, Ginoo. Busa ining kabuntagon, Ginoo, amo kang gipasalamatan, amo kang gidayeg tungod kay angayan ka sa tanang pasidungog pagdayeg. Ang tanang himaya amo ibalik diha kanimo tungod kay ikaw ang ayan niini sa ngalan ni Ginoong Hesus among giampo gisalig ang tanan. Amen og amen. I am the bread of life. I am the bread of life, Jesus told them. He who comes to me will never be hungry. He who believes in me will never be thirsty. Now I told you that you have seen me, but you will not believe me. Everyone whom my Father gives me will come to me. I will never turn away anyone who comes to me, because I have come down from heaven to do not my own will, but the will of him who sent me. And it is the will of him who sent me that I should not lose any of those he has given me, but that I should raise them all to life on the last day. For what my Father wants
is that all who see the Son and believe in him should have eternal life, and I will raise them to life on the last day. Jesus said to them, I am telling you the truth, if you do not eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you will not have life in yourselves. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him to life on the last day. For my flesh is the real food, and my blood is the real drink. Whoever eats my flesh and drinks my blood lives in me, and I live in him. The living Father sent me, and because of him I live also. In the same way, whoever eats me will live because of me. This then, in the bread that came down from heaven, it is not like the bread that your ancestors ate, but then later died. The one who eats this bread will live forever. Gawahanan nga dalaan nga Dios, salamat Ginoo sa imong kaayo, salamat sa imong dakong gugma sa matag usa kanamo. Nga diin imong gipadayag ang imong dakong gugma pinaagi sa imong sakripisyo dito sa cross Ginoo. Tabangi ang matag usa kanamo Ginoo, mapadayon namong huptan ang kaluwasan nga imong gihatag kanamo. Padayon namong ampingan ang pag-abli sa among mga mata gikan sa pagkabuta Ginoo. Tabangi kami nga mahimo kaming buta sa kalibutan ng mga butang Ginoo, ug magpadayon ang among mga mata sa pagsudong sa mga butang nga espirituhanon Ginoo. Lord, tabangi kami, hantod asa kami dadahin kanabutahi Ginoo. Ayo itugot Ginoo nga dunay usa ka namo nga malayo sa imong presensya Ginoo. Luoy kami kung wala ka sa among kinabuhi. Sa iluang matag usa kanamo Ginoo, among mga sala pinaagi sa buhat sa pulong ug sa hunahuna Ginoo. Uyang ang among tawhanon nga kapabilidad, busa na kinahanglan kami sa imong tabang Ginoo. Salamat sa tanang butang Ginoo. Ang tangang dungog ug himaya among ibalik diha kanimo pang Kristo Jesus, isalig ug ampo ang tanan. Amen ug amen. Hello. Alang sa itong mga tithes and offering at itong pagkakantahon ang ngayang simbahon.
katapusan ang pagkagamhanan mo. Ikaw ra gyud o Dios, ang angayang simbahon ko. Walay katapusan nga pagpasalamat, ikaw alagaran hangtod sa kahaturan. Ang grasya mo ug sa gugma mo ug sa pagkagamhanan mo, ang iyang simbahon ko. Walay makatanding sa pagkamaayo mo, dili masukod kada ko sa gugma mo. Walay katapusan ang pagkagamhanan mo. Ikaw ra gyud o Dios, ang iyang simbahon ko. Walay katapusan nga pagpasalamat, ikaw alagaran hangtod sa kahangturan. Ang grasya mo ug sa gugma mo ug sa pagkagamanan mo, ang iyang simbahon ko. Ang simbahon ko. Yes, Lord God in heaven, salamat sa kabuntagon ngayon mong gihatag, Lord. I pray aning tithes and offering, Lord God, ay balik ng manay diha kanimo, Lord God. O Lord, sa nadaghan pang mga panalangin, hamong abot sa mo karon si Manaha, Lord God. In Jesus' name we pray, amen. Sige. Mayong buntag. Akong gihangyo ang ayaw mong paluyo diha diri mo sa kaning tubangan. No? Pakanti pa man kayo ang ato ang simbahan. Ayaw mong tago diri. Mayong buntag. Inaa imong katapad ayaw kalimot. Kanapong sa imong atubangan inaayaw og kalimot. Unya og bangutan na sabay dili kalimtan ina mahibalo ra karon. So kumusta man mo mga igsoon? Okay ra ba mo? Wala mo gitugnaw? Ha? So sige, sugdan nato atong pulong sa Ginoo. Hangyon ako mo nga manindog. Atong basahon ang Deuteronomy chapter 6 sa Cebuano ra ta bro dar 6:10 ngadto sa 19. Chapter 6 sa Deuteronomio Gis paingon sa 19. Kining atong basahon mga kaigsuonan, actually ang book of Deuteronomy is a review sa law nga gihatag sa Ginoo. And the book of Deuteronomy is also nagsulti sa tuwa kabago sa kamatayon ni Moses. In other words, this is the last kaning account sa kinabuhi ni Moses. And here comes si Moses, before sa mamatay, nagpahinumdum siya balik sa katawhan sa Israel. So nang niingon dinhi si Moses sa Deuteronomy 6:10 ngadto sa 19. Ingon siya, "Dadon kamo sa Ginoo nga inyong Dios ngadto sa yuta nga gisaad niya sa inyong katigulangan. Kang Abraham, kang Isaac ug kang Jacob. Ihatag niya kaninyo kining dapit nga daghag maanindot nga syudad nga dili kamoy nagbuhat."
Pagkanindot, no? Ang unsi ang mga kabalayan nga puno sa maayong butang nga dili inyong hinaguan. Mga atabay nga dili kamoy nagkalot, mga parasan o kaulibuhan nga dili inyong tinanom. Matod pas Ginoo, pangaon o pagpakabusog kamo. Kung kita gisultihan, mangaon mo dili? Ha? Pagkanindot aning mga butanga nga aduan nila, hitsas na tanan. Ningon ang Ginoo, apan, ayaw gayud ninyo hikalimti ang Ginoo nga maoy nagguha kaninyo gikan sa Ehipto diin na ulipon kamo. Kay usahay ang tao kung makakauna malimot na sa Ginoo. This is a strict warning and encouragement ni Moses. Ingon ang 13, kahadluki ang Ginoo nga inyong Dios, ug siya lamang ang alagari, ug panumpa kamo pinaagi sa iyang ngalan. Ayaw ninyo simbaha ang mga Diyos-Diyos sa ubang nasod libot kaninyo. Kay igihan ang Ginoo. God is jealous. Magkuan siya, mangigi siya kung naa kay laing Dios sa imong kinabuhi. Nga naguban kaninyo, kung himuon ninyo kini, masuko siya kaninyo ug unsa iyang himuon, puuhon kamo niya. 16, ayaw ninyo sulayi ang Ginoo nga inyong Dios sama sa inyong gihimo didto sa masa. This account, kung imong basahon ang Exodus 17, mauni ang ilahang gihimo nga ni-question sila, kuyog ba ang Dios kanato o wala? Gumikan lang sa ilahang tinguha nga makainom sa tubig. Tumana gayud ninyo ang tanan nga mga balaod sa Ginoo nga inyong Dios. 18, buhata ang maayo ug matarong aron kamo magmauswagon ug makaadto ug makapanag-iya sa anindot nga yuta nga gisaad sa Ginoo ngadto sa inyong katigulangan. Ang sikreto di ay igsuon sa pagkamauswagon, dili ang imuhang pagkamaayo og abilidad. Niya dinhi sa pagka masinugtanon og paghimo sa matarong. 19, abugon niya ang inyong mga kaaway sumala sa iyang gisaad. Dalaygon ang Dios sa iyang pulong karong buntag. Dadon ako mo sa mensahe nga akong kitay tulan mga igsoon. Sabato? Basahan ninyo tanan. Ayaw kalimot. Sultihi balik imong tapad, ayaw kalimot. Okay? Mag-aampo ta. Ginoong Dios nga labing gamhanan, salamat sa imuhang mga pulong nga amo karon nga paminawan. Himoa Ginoo nga simple. Apan doon na say dako nga mensahe ug impact sa mga kinabuhi. Holy Spirit, give us the tagay kami kasing-kasing nga receptive sa imuhang pulong Ginoo. Sa iluami sa mga sala, put your words in the mouth of your servant, O God. And even Lord, ikaw mo'y magatabang sa matag usa nga amo kining ma-apply sa among kinabuhi. Dalaygon ikaw in Jesus' name. Amen. Okay, maayong buntag pagbalik. So andam na ba mo mga maminaw sa mensahe, mga kaigsunan? No? So atong mensahe karon, mga igsoon, simple lang, usa lang kini siya kapag pahinumdom, no? Nga dili ta angay malimot. Pila ba kahigayon nga nalimot ka, mga igsoon? Daghang higayon nga nalimot ka, di ba? Unsa may imong nalimtan? Ha? Nalimot ka sa imuhang asa nimo gibutang tong imuhang kwarta, no? But ang purpose nato mga igsoon sa mensahe karong buntag is to remind everyone nga dili nato angay kalimtan kinsa ug unsa ang Ginoo sa imong ug sa akong kinabuhi. Amen ba? Kay ang tendency natong mga katawhan, kung dili ta pahinumduman mga igsoon, malimot gyud ta. Mabitaw nang kung imong basahon ang account ni Joshua, niingon ang Ginoo, Joshua, pagbutang mo og 12 ka buok bato sa suba nga inyong gitabukan, aron moabot ang panahon, mangutana ang inyong kaliwat unsay purpose ining mga batuha, isaysay ninyo unsay gihimo sa Dios sa inyo ha.
So throughout the scripture mga kaigsuonan, nag-ingon ang Ginoo isulat kini aron nga mahinumduman sa mga katawhan sa moabot nga henerasyon. Kay kitang mga tao again ang itang pahinumduman kanunay sa pulong sa Ginoo. Gani sa dihang purpose mga igsoon nganong gisultihan sila ni Moses ini kay as I've said, ang book of Deuteronomy is ang theme is review of the laws. Gi-review lang ni Moses dinhi ang mga balaod nga gisulti sa Dios ngadto sa ilaha aron sila mahinumdom. And this book tells us nagsulti siya kabahin sa kamatayon ni Moses. And here comes si Moses, sa dihang padulong na sila moadto sa yuta nga gisaad, doon na siya istrikto kaayo nga warning ngadto sa katawhan sa Israel. And it's my prayer mga igsoon nga makuha pod nato ang mensahe nga alang sa atong kinabuhi karon. So I will read to you again sa passage pero sa English version na ta magbasa. Ato siyang tan-awon verse by verse and then atong kuhaan sa application sa atong kinabuhi. Ningon dinhi ang verse 10 sa chapter 6. It shall be when the Lord your God brings you into the land of which He swore to your fathers, to Abraham, Isaac, and Jacob, to give you large and beautiful cities which you did not build. Hatagan mo og yuta, din ang yuta nga inyong adtuan, dunay mga manindot nga mga syudad nga dili kamo ang nagtukod ani. Ganahan mong moadto ana dili. Ha? Nya unsay giingon sa Ginoo sa verse 11? Houses full of good things. Oh? Nangandoy ba mong balay? Ako nangandoy kog balay, pero di ihatag ang Ginoo, ang balay sa Ginoo wa problema. Pero lang tawa, kung wa kay balay ningon ang Ginoo, kung naa ka aning panahon na wa kay balay, ningon si Lord, nigabot niyo didto, duna nay mga balay didto nga hitsas na tanan. Imagine ang balay didto inigabot nimo naa nay siguro sakyanan, naa nay internet connection didto. Puno ang ref og mga pagkaon. Anything that you need, gi-provide ng daan sa Ginoo. Niingon siya, houses full of good things. Yun out wells which you did not dig. Mga atabay nga dili kamoy nagkalot. Basta pa, vineyards and olive trees which you did not plant. And when you have eaten and are full, kung makakaon na mo dito, o mga busog na mo, now this is my warning. Ningon ang Ginoo sa verse 12, beware, lest you forget the Lord who brought you out of the land of Egypt from the house of bondage. Ngano, daghang higayon sa atong kinabuhi mga kaigsuonan nga kanunay natong malimtan ang Ginoo sa atong kinabuhi. Usaan na kabutang o hinungdan nga malimot ang tao sa Ginoo kung naanan nimo ang mga butang nga imong gipangayo. Nahibalo si Lord ani sa atong kasing-kasing nga kung naa na gani sa imuha usahay ang tao hitsas na naabot na niya ang tinguha sa iyang kinabuhi, usahay malimot na sa Ginoo kay ang iyang rason wa na say panahon sa Ginoo kay nabisi na siya sa pag-focus sa mga butang nga gihatag sa Dios ngadto sa ilaha. And this is a strict warning ni Moses to the people of Israel nga kung makakauna mo, mga busog na mo, ayaw gyud ninyo kalimti ang Ginoo. Diba sa atong kinabuhi siguro wa man ni nahitabo sa ato. Kay kihaan man tag mo adto taglaing balay nya mokaon ta dito wa ta gi-invite. But it is a picture mga kaigsuonan sa promise ni Lord. Much more ang gi-promise ni Lord kay dili lang kining butanga ang iyang gisad kundi ang langit iyan ang giandam alang nimo ug alang nako mga igsoon. Amen? And this is the very good thing nga angay natong timan-an nga dili ang kalibutan mo gisaad ni Lord kundi ang langit nag-andam ang Dios og langit balay. Ningon gani ang Ginoo sa John chapter 14, in my Father's house are many mansions. So kung wa kay mansion dining kalibutan na igsoon, paningkamot nga magpadayon kasi mong pagtukay sa langit, doon na kay mansion dito. Amen ba? Ganahan ba mo nga mapuyo sa inyong mansion dito sa langit? Yes. Problema kay daghang mga tao nga ganahan magpuyo dinhi sa kalibutan. No?
Mo nang niingon ang Ginoo through Moses, ayaw mo kalimot. Kay kita ra bang mga Kristohanon, daghan kay tagsaad sa Ginoo sa panahon nga natay panginahanglan. Pero sa diyang gihatag na sa Ginoo ang imuhang gipangayo. Say kalimtan na lang nato. Mao ni kanunay ko naka-experience ani, daghan kong gidasig. O og makatrabaho naka ayaw gyud kalimot. I know nga ang imong trabaho kapoy gyud na gahinig gyud na. Yes pastor. Yes pastor. Asa naman ron ang uban? Di ba? I understand. I don't mean to be insensitive ninyong mga katrabaho nga nagpulaw mo. But what I mean nga kung naamoy panahon, hinumduman nato mga igsoon nga ang Dios mo'y source sa tanang butang. Ang kusog nga imong gigamit, ang Dios mo'y naghatag ana. Amen ba? Nganong gipahinumduman kanunay sa Ginoo ni Moses ang katawan sa Israel kay gahi kay silag mga ulo. Liman ka 15 days pa lang sila gikan sa Egypt nga nigawas, nireklamo na sila sa Ginoo. Ang una nilang reklamo, ni anhi ba mi imo ba yung gidala din ni Moses aron patyon mi? Temsa, bago pa gani inyong nakita nga gipika sa Ginoo ang dagat nga pula niya, mo question mo kung ang Dios ba nagkuyog ninyo og wala? Di ba? Di ba kitang tao ingon ana ta usahay? Kitang Kristohanon o ingana ta usahay? Nga kung natin pangayoon, gusto ta ura-urada ihatag sa Ginoo. Unya kung ihatag na usahay sa Ginoo, na ay mga pagsulay, mo question na gahinta nga, Lord, kung tinuod ka nga, imo kong kitagaan, nag-iingon ani. Sa kadahan tao nga nung ako, labo mo anang pangutanahan, nga sa kadahan tao nga ikaw? Yes, ikaw, ako nga naman, wa may takos nato nga, actually kung atong tanawon, o hunahunahon, walay usa nato nga deserve sa grasya sa Ginoo. Gigrasyahan rata igsoon, gikaluyan rata sa Ginoo, gimilagruhan rata nga mabuhi ta hangtod aning orasa. Way usa nato nga mingon, Lord, I deserve kay professional ko, I deserve kay pastor ko. No, none of us. That's why ang mensahe nato rong buntag pahinumdom, ayaw kalimot. Di ba? Isultig balik na si imong tamad, ayaw kalimot. Nyaningon ang Ginoo diha sa verse 13. You shall fear the Lord your God and serve Him and shall take oaths in His name. Ang keyword mga igsoon aron nga di ta malimot sa Lord, sa Ginoo is ang fear of God. Ang word nga fear din is dili sa in a negative sense nga oy ayo diha kay makahadlok ang Ginoo. The word fear is kanang godly reverence ba? Mahadlo ka. Mo nang kung naa kay fear sa imong kasing-kasing, bisag wa si pastor, wa si mama ug si papa ug ikaw ra usa, di gud ka mohimog sala kay may kahadlo ka sa Ginoo. So importante ang fear of the Lord sa atong heart. Nga naman, it will keep us from sinning against the Lord. Mabitaw tong sa account ni Joseph. Sa panahon ni Joseph, siya na tong usa, gitintal siya, gibaligya siya. Ang asawang Potiphar nagtintal sa iya ha. Walay pastor nga kukuyog niya, walay cell group nga nagdasig niya, wa say Bible nga gibasa didto. Pero si Joseph, because he feared God, sa dihang gitintal sa sa asawang Potiphar, unsa iyang gihimo, mingdagan sa papalayo. Wa sa mugrab sa opportunity nga, sige, karon lang ni bitaw. Puslan man nga gibaligya ko, hain man ang Ginoo kung kuyog siya, ganong iya kong kitugutan gibaligya sa akong mga igsoon. Wala, nga naman, naay kahadlok si Joseph sa Ginoo sa iyang kasing-kasing. Amen? And then ingon din ang verse 14, you shall not go after other gods, the gods of the peoples who are all around you. Because ang yuta nga ilahang iposes igsoon sa atong nasayran, mga tao nga nagsimba og mga Dios-Dios. One of the reason nga nung iposes or i-cast out sa Ginoo ang katawhan nga nagpuyo sa Kanaan, because ang mga tao dito, mga dautan, nagpractice sila og pagsugbas ilang anak ngadto sa ilang Ginoo. Deuteronomy 9:4, bro, dar atong lantaw nang giingon diha. Tanawan nato ning gisulti sa Ginoo sa Deuteronomy chapter 9 verse 4. This is the reason, one of the reason nga of course pinakarason nga nung giabog sa Ginoo. Ningon ang Ginoo sa katawan sa Israel, do not think in your heart after the Lord your God has cast them out before you, saying, because of my righteousness the Lord has brought me into
in to possess this land. But it is because of the wickedness of these nations that the Lord is driving them out from before you. Unsay rason nganong i-cast out sa Ginoo ang mga tao sa Kanaan? Dautan sila. And they were given 400 years to repent and to turn to God. Mabitaw nang niingon ang Genesis 15, after the 4th generation, you will return, dining yuta Abraham, your descendants. Because the sin of the Amorites were not yet complete. So kung imalang taon ang narrative sa Genesis mga igsoon, God is giving them long, taas kaayo nga chance nga magrepenting mga tawhana. Pero wala sila ni simba sa Ginoo. Okay? So balik ta sa Deuteronomy chapter 6 brother, then atong ang 3 points mabara ni nga mensahe ron. Niingon din ni ang verse 15. For the Lord your God is a jealous God among you, lest you anger the Lord your God, lest the anger of the Lord your God be aroused against you and destroy you from the face of the earth. You shall not tempt, sa 16, you shall not tempt the Lord your God as you tempted him in Massa. Massa and Meribah, contention and naani sa Exodus chapter 17. Ningon sila taga-imig tubig Moses. Nya aning unang higayon ningon ang Ginoo kang Moses, Moses strike the rock. So gibunan lang Moses ni agay ang tubig. Sa ikadawang higayon ningon ang Ginoo, speak to the rock, gibunan lang Moses. Sa Numbers naman pudto nga account. So ining higayon na ningon ang Ginoo nga sige bunali ng bato para muagas ang tubig aron makainom ning mga bagulbulan. Liman mo, ang mga taong bagulbulan gipainom ra gyapon sa Ginoo. Di ba kita og naay mga sakop ni Musbalay nga sige bagulbol dili masugo, pakanon pa nimo dili. Ha? Pagkanoon, pero imong salinan na lang siguro dukot, bahaw. Oh, sige, kag bagulbol. Oh. Pero ang Ginoo bisan luyo sa atong pagkabagulbulan mga igsoon, pamilya mo, giprovidean ra gyapon tas Ginoo. Kay ngano ang iyang gugma ug iyang kaluoy nato wala na nausob bisan sa atong pagkadautan. Mabuto nang ningon si Paul, it's your kindness that leads us to repentance, O Lord. Amen? Now ang verse 17. You shall diligently keep the commandments of the Lord your God, His testimonies and His statutes which He has commanded you. Naingon ang 18, you shall do what is right and good in the sight of the Lord, that it may be well with you, and that you may go in and possess the good land of which the Lord swore to your fathers. So 19, to cast out all your enemies from before you, as the Lord has spoken. Karong buntag nara ko itulo ka butang nga ibilin ninyo. Kung hinyong masulat, mas maayon eh. Number 1, ang atong title is Cebuano, pero atong mga points, English. Ayaw kalimot. Number 1, ayaw kalimot that God is our source. Inaay mong tapat, God is your source. Oh. Siya ang atong tanan. Kung wala ang Ginoo, dili manalangin ang Ginoo, walay hinungdan ang tanan. No? Siya may tinublan sa atong kusog. Muto mo ana? Siya gahatag sa atos gininhawa, siya gahatag sa atos sa kinabuhi, siya gahatag sa atong trabaho. Bisag ikaw ga-apply, pero ang Dios mo'y nag-provide nimo niana. Unya, kung imo hunahunan, wa gyud tay ato atanan mga igsoon. Ang Ginoo mooy nahigugban nato, ang Ginoo mooy nanalangin nato, ang Ginoo mooy nagluwas nato gikan sa atong pagkamakasasala. Unya, wa say laing gipangayo nato, ayaw ra gyud og kalimot. Amen ba? Wala ba mo nalimot sa Ginoo ron si manaha? Kisa gabasa ninyo sa pulong. Oh. So ang uban, tago-tago lang mo. Oh? Wa mo nagpamalandong sa pulong sa Ginoo. So one way of kanang remembering sa kaayo sa Ginoo is to meditate His word, no, sa iyang pulong sa pagampo. Okay? So remember, God is our source. So niingon din mga igsoon ang tanawa, Deuteronomy chapter 8 na ay reference aning
point number 1. Chapter 8, atong basahon bro, ang 10 to 14 lang. Tulala ni siyang dalion. Ningon din gibalik ra ni Moses. Ningon siya, when you have eaten and are full, then you shall bless the Lord your God for the good land which He has given you. So, ningon ang Ginoo, ko panalangin ni iday ka, i-bless si Lord sa tungod sa maayong yuta nga iyang gihatag kaninyo. Sa 11, ingon siya, beware that you do not forget the Lord your God by not keeping His commandments, His judgments, and His statutes which I command you today. Sa 12, lest, mas gidetalye yung Moses din when you have eaten and are full and have built beautiful houses and dwell in them, and when your herds and your flocks multiply, meaning, kung ato sang lantawon, kung madato na mo, kisabay nangandoy ninyo madato dire. So, kinsay gandoy ninyo madato? Ha? Your herds and your flocks multiply. Kaya ang herds and flocks, mga igsoon, is maunay basihan sa unang panahon kung dato ka. Karon ang basihan unsang tao dato. Ha? Na kay auto, na kay kulintas nga tag-ingon ani kadagko ang kadina, di ba? Dato gina siya di ba? Na kay Arios nga murag baso ang gidakon. Na kay singsing murag kumo ang gidakon sa kuan, di ba? Muna maglakaw kas kasada lugos na ka makalakaw kay bugat imuhang lawas, di ba? Pero sa ilahang panahon ang basihan sa kadato sa una kung daghan kag hayupan. Ningon ang Ginoo, in other words, ningon kung madato na mo, tawa, your silver, your gold are multiplied and all that you have is multiplied. Sa 14, unsay gingon sa Ginoo, when your heart is lifted up. No? Munang kanang karon palangdaan mangigsoon og dili pa kadaghag kwarta unya naa na kay medyo hambog-hambog gamay, di ko ka padatuo sa Ginoo sa. Kaya naman gamay pa gani kag tinigom mura hambog na ka. Samot ang mudaghan ningon ang Ginoo, when your heart is lifted up, kung mahambog na mo, no? Malabyan ninyo si pastor galakaw dili na mo pasakay inyo ra si pastor inyo ra yung inyong labyan. So ningon ang Ginoo, kung madato na mo and you forget the Lord your God who brought you out of the land of Egypt from the house of bondage. So timan God is our source. Amen. Amo asa mo moadto, unsay inyong himuon, unsay inyong mga planos kinabuhi, ayaw gyud timan nga ang source sa tanan ang Dios. Number 2, ayaw kalimot that God, ikaduhang point, wants us to remember our humble beginning. Dili ka malimot, diin kagikan. Di ba, naipanultihon? Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay may stiff neck. Mao ba na, ma? Ha? Ay hindi makakarating sa paruruunan. Tinuod man na. Wala sa Bible, pero ang concept naaala. God wants us to remember our humble beginning. No? Mao nang kanunay niyang gipahinumduman, oy, kamo baya gikuha baya ta mo gikan sa Ehipto? Gikuha baya ta mo gikan sa house of bondage? Hinumdumin ninyo na ako ang Dios nga naglukat ninyo. Mao po na gisulti nato ron. Hinumdumin ninyo ako ang Dios nga nagpakamatay dito sa cross. Hinumdumin ninyo nga ako ang nagprovide sa imong kinahanglan. Hinumdumin nga hapit ta unta ka barangay series, ako'y naglikay nimo. Hinumdumi nga hapit na unta ka mamatay sa sakit, pero ako'y gaayo nimo. So sa may panginang nas Ginoo, atong timan-an unsa ta, tatanawan ang niingon dinhi atong hinumduman giunsa tas Ginoo. Deuteronomy 8:2 and 3, brother. Sa Deuteronomy chapter 8 verses 2 and 3. Niingon ang Ginoo dinhi, and you shall remember that the Lord your God led you all the way these 40 years in the wilderness. Unsa iyang tuyo? To humble you and test you, to know what was in your heart, whether you would keep His commandments or not. Doesn't mean nga wala na sayod si Lord sa heart, sa katawhan sa Israel. Nahibalo na siya. Pero gisulayan niya sila, aron iyang masuta kung musugot bagyod sila, mutuman bagyod sila. Diba sa yun, isugot sa gagmay pata nga inigmi nga, okay na, dong, kuhag kahoy, o niya, inigbalik nimo na kay 20 pesos.
Agadagan kisa may gisugo nga ingon ana. Dili mo andar og way suhol. Ha? Dili mo lungag og way suhol. Di ba nindot kayong itrabaho og suhulan ka? Oh. Mo nang ningon ang Ginoo gi-provide ta mo. Unya gi-allow ta mo nga gutmon mo. Aron nga ako mong masulayan kung tinud-anay bagud mong musunod na ako og dili. Meaning kining ato ding pagsulay sa kinabuhi mga igsoon part daini sa proseso sa atong Ginoo aron masuta niya kung sige og naa kay balatian be og naa kay problema be musim mapapaghapon kag Domingo. Di ba? Kay usahay sayon ra natong itaas atong kamang yes Lord. Nindot kayo kung naa kay dagang kwarta, nindot imong sudan, way gasakit sa imong pamilya, pero pag abot sa problema unsa kay imong himon mo anay papaghapon kag simbahan. Mo nang ningon si David sa Psalms nga sa panahon kuno nga naglibog sa wa sa kasabot unsay nahitabo sa iyang kinabuhi, he went into the temple and then ningon ang pulong sa Ginoo, then I knew sa purpose ni Lord sa akong kinabuhi. Mo nang naatay pagsulay sa kinabuhi, ayaw mo hunong sa pagsimbag alagad sa Ginoo. Kay sa atong pagsimba bisan tuod og nasakitan ka igsoon, posible nga hikapon ka sa Ginoo anang panahon nga nian kag simbahan. Amen? So maura na, no? Ningon ang Ginoo ang verse 3 sa Deuteronomy 8. Unsa gingon niya? So He humbled you, allowed you to hunger, and fed you with manna, which you did not know, nor did your fathers know, that He might make you know. Unsa gingon diha? Mo ni gi-quote ni Jesus sa New Testament, that man shall not live by bread alone, but man lives by every word that proceeds from the mouth of the Lord. See, ang Ginoo mismo nag-ingon, dili ra mo mabuhi sa inyong gikaong pisikal. Kinahanglan po mong mukaon sa pulong kay mao ni tinuod nga pagkaon ninyo. Mao ni atong tinuod nga pagkaon. Mo nang kung Kristohanon tang tinuod, dili sa questionable nga, oy, mabasa ko dili. Bisag wa ka gisugo, wa ka gi-encourage ni pastor kay nalimot siya, mubasa gyud ka kay nakasabot ka sa imong relasyon sa Ginoo. Amen ba? Third point and last one mga igsoon, ayaw kalimot that we should not tempt God. Dili na to sulayan, dili na to the word tempt dili na ingon nga gitintal, dili na to sulayan, dili na to kanang i-question ang capability sa Ginoo sa atong kinabuhi. Mo na giingon dinhi mga igsoon sa 6:16 sa Deuteronomy, you shall not tempt the Lord your God as you tempted Him in Massa. No? Akong gikaingon kaganina, mao ni ang panahon nga kanang ilahang gipangutana, kuyog bagyod ang Dios kanato. Ato nang basahon brother sa Exodus 17. Unsa gihimo nining katawhan sa Israel. Bag-o pa lang nilang nakit-an ang mga milagro nga gihimos Ginoo. Ato sang basahon Exodus 17 verse 2. Jump lang ta brother sa chapter 17 verse 2. Therefore, tanawa, paminaw mo. The people contended with Moses and said, give us water. Unsa ilahang gipangayo? Water. That we may drink. So Moses said to them, why do you contend with me? Why do you tempt the Lord? Diba? And niingon din ni ang verse 3, and people thirsted there for water, and the people murmured against Moses and said, why is it you have brought us up out of Egypt to kill us and our children and our livestock with thirst? Then, tanawan ni Jamta din Hebrew dar sa verse 7. Basahan ninyo ang verse 7. Oh, see? Kanawa ragod, paminawin ninyo. Ilang nakita, bag-o lang ang gihimos Ginoo sa Egypt. Kita nila that God during the day is the pillar of cloud. Nakitaan po nila that God is the pillar of fire during the night. And here comes, giuhaw lang sila, ni question na dayon sila, ang Ginoo kuyog ba nato o wala? No? Kung naapa ko ato, murag lami kayong dukduko ng mga ulo ba, no? Pako pa, kita gani mo, wa pa mo kahibalo nga, gabi ang pillar of fire mo to si Lord.
Unya ini kaugma ang pillar of cloud mao to si Lord. Nya karon giuhaw lang mo kadali nangutana na magkakuyog ba ang Ginoo nato? Mo nang kung himuon sa Ginoo nga puuhon sila, kaya pero nganong wala niya gihimo na kay palangga sa Ginoo ang katawhan. Ug mao po na hinungdan og rason mga igsoon nga bisan sa atong mga kapakyasan, sa atong pagkaging rebellious sa Ginoo, sa atong pagkagahiag ulo, bisag naatag simbahan maglahi pata ang Ginoo nahigugma gihapon nimog nako. Why? Mo na wa ta gipatay sa Ginoo because of God's mercy and grace. Amen ba? Pwede imong sultihan tapad balik imong tapad ina ayo biyag kalimot. So unsang paagi nato malimtan si Lord? Or kanang atong attempt ang Ginoo pinaagi sa pagduda sa iyang gugma nato. Diba diha man manggawas ang mga negative thoughts kung nakay gipangayo unya wa gihatag, nakay gipangandoy unya wa pagihatag, mag-doubt dayon ka nga tinuod ba nga naa ang Ginoo? No? So by doubting His love and His kanang power mga igsoon, in that way we tempt God. Unang niingon ang Ginoo ayaw ninyo sulay ang Ginoo. Kay sukat mga igsoon nga nakaila ko sa Ginoo ug nagbasa ko sa iyang pulong, wa gud ko'y nabasa nga tao nga nitintal or nitempt ni sulay sa Ginoo nga nagpadaogon. Mo nang niingon ang Ginoo nga unsa may inyong ikaakusar kanako? Unsa may sige, maghusay ta. Kabasa mo ana? Maghusay ta. Oh, mo nang sa korte sa Ginoo way makadaog yun. Ha? Bisan pag ang ICC mo kiha sa Ginoo, dili gud sila kadaog. Ngano man? God is sovereign mga igsoon. And God is merciful. He remains faithful sa atoa though sometimes we are faithless. So may I request everyone to please stand. Ayaw kalimot. No? Daghan ba yatang malimtan? Madomingo. Di ba? Nalimot kag dag Bible. Nagdamag Bible wala? Oh. Asa may imong gida? Ang imong bag. Oh. Okay ra man naibag nga naay Bible. Usa pa imong malimtan. Malimot po ka nga atong oras alas 9. Balik-balik ta ana sige kalimot. Di ba? Tinod ba ta Ismira? Oh, di ba? Malimot ta nga alas 9 di atong oras. Usa pa lain. Ha? Malimot ta nga ang Domingo para gunas Ginoo. Malimot nga kung niatag simbahan dapat atong ihatag ang honor sa Ginoo. Di ta maglain. Kay ni aman ta sa simbahan. Amen ba? So kung maglain mo, katulugon mo uli na lang mo kay sa maglain mo na mo simbahan. Yang galain mo. Di ba? Prangkahanay lang ta mga igsoon. So kung nakakagsimbahan niya, ga cellphone ka, ga internet ka, uli lang. Kay imo hanggi panamas-tamasa ng presensya sa Ginoo. Diba? Wato gani ka, mutanaw kag rally. Kung mahimog yun, gi-off nimo ang imuhang gi-airplane mode nimo imong cellphone. Nagpila ka kay dawat kag akap, pitigod nimong paminawa, di ba? Nya ni ana hinunta sa atong balay lang puanan ang Dios nga atong gisimba buhi nga naghatag ug nagprovide sa tanan. Usay ato pag yung kawat-kawaton, malimot pag yung nga ang Diyos niya nato karon. So mga igsoon, ako mong gihangyo sa pagduko sa inyong mga ulo. Pamalandungi ang pulong sa Ginoo nga imong nadungog karon. Ayaw pagpa-pretend, no? Kitang tanan man nakadog, igo ko ani nga gasulti, ako unang-unang naigo. Daghan po kong higayon nga nalimot sa Ginoo. So way usan nato mingon, dili ko ana. That's pride. So we all need God and we all kanang need His kanang forgiveness. So every head bow, every eyes closed as we end this message mga kaigsunan. So pamalandong sa makadiyot, mga bata, mga hamtong nga niya karon. Timan ni mga igsoon nga sa tanang mga nahitabo sa kinabuhi nimo, wala gyud ni biya si Lord bisag usa na lang kahigayon. Wa pud sa nalimot sa pagtagbo sa imong gikinahanglan. Wa sa nalimot sa pagpasubang sa adlaw mabuntag para nimo. Wa sa nalimot sa paghatag og kagabion aron makapahulay ang gikapoy nimong lawas. Wa sa nalimot
sa pag-provide nimong pagkaon para mabusog ang gigutom nimong tiyan. Wa sa nalimot sa pagpahinumdum nimo, pinaagi sa imong pulong aron hatagag katin-awan ang nalibog nimong hunahuna. Ug labaw sa tanan wala nalimot ang Ginoo igsuon. Mao na ang rason nga dinaog sa salangit 2,000 years ago. Kay wa sa nalimot sa iyang saad. Munang atong pangayoon ang pasaylo mga igsoon kay daghan yung higayon nga atong gikalimtan si Lord. Daghang panahon nga nalimot ta nga siya ang atong source. Daghang panahon nga nalimot ta diin tagikan. Ug napoy daghang panahon higayon nga atong gisulayan si Lord. Lord in heaven, pasaylo ami sa among mga sala. Salamat sa imong pagpahinumdom kanamo. Ginoo, daghang panahon sa among kinabuhi nga malimot minimo. Apan salamat Lord nga wa gid ka nalimot. Nituomi nga ang imong saad namo sakto og tinuod gyud kay ikaw ang Dios nga dili mahibalong mamakak amahan. Busa lig-on nami og among dasigon kanunay nga among kaugalingon. Bisan man og naami mga buta nga hangtod karon wa pa gyud nimo gihatag o Dios. Bisag namin gipangayo, wa nimo gihatag sa amuha. But Lord, help us and teach us to be faithful sa imuha Ginoo and to remain faithful hangtod kang mubalik o Dios. Tungod kay ikaw ang tanan sa among kinabuhi. Ang among naabot karon Ginoo, naabot na mo ni dili pinaagi sa among kaugalingong kusog, kundi tungod kay ikaw mo'y nag-grant ug nag-allow niini sa among kinabuhi Ginoo. O Lord, wa kay lain nga gipangayo namo, dili ra gud mi malimot nimo. Because kinahanglan ming pahinumduman. So Lord, thank you for your word. Labaw sa tanan, dili mi malimot nga simbahon ka, dili mi malimot sa among connection every day, Ginoo. Because every day, wa pud ka nalimot sa pag-provide sa among gikinahanglan, Ginoo. And I pray, God, the Holy Spirit, that you will seal these words sa among mga kasing-kasing. Og tabangi kami, tagay kami grasya, nga amo kini maaplikar sa among kinabuhi. Dalaygon ang mahal mong pangalan, O Diyos. In Jesus' name. Everybody say, Amen. Amen. So, lingkod ta. So, our time is 10:38. So, balik ta, kuan. 11:11, no? So, balik ta sa atong group. Atong question, brother? Nada atong pangutana. So number 1, doon na ba'y mga panahon nga nalimtan nimo ang Dios sa imong kinabuhi? Sa unsang paagi. Ikaduha, unsa may imong nakita nga rason nganong malimot man ang tao, luyo sa mga maayong butang. Oy, ano to? Nawala. Dira, okay ra. Luyo sa mga maayong butang nagibuhat sa Dios kanila. Okay? So, bro,